2 buwan pa lang pero bumigay na ang bahagi ng isang river wall sa Marilao, Bulacan. Giit ng kontraktor nito, hindi ito substandard. At nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, narito ako ngayon sa Barangay Prensa 2 dito sa Marilao, Bulacan at makikita nyo sa aking likuran ang river wall na gumuho kahapon sa kasagsagan ng malakas na ulan at pagragasa ng tubig dito sa Marilao River na nagdulot ng pangamba at ng takot sa mga residente rito. Sa kuha ng isa sa mga kabataan naglalaro sa may tabing ilog sa Marilao, Bulacan, makikita ang unti-unting pagguho ng lupa. Sa baba nito, bumigay na rin pala ang tipak-tipak na semento ng river wall. Noong una, nagkakatuwaan pa ang mga bata hanggang sa matanto nila ang peligrong kinaroroonan nila. Umangat na yung tubig. Sabi. Maantar na to. Delikado. Delikado yan. Replace na yan, replace na. Oh, patanggal na rin to. Uy, alis na. Akala po namin, lumilindol lang po, kaya gano'n. Gulat na lang po kami, biglang nalaglag yung yero. Takot na takot talaga. Nakakatrauma po siya eh. Akala po namin, yun na po yung last na. Bigla na pong gumuho na po, tapos tumalon po kami dito. Tapos, yun po, tapos bigla po rin po namin narinig yung tumunog yung yero. Kumalabog po. Kwento ng isa sa mga kabataan, umaambon na lang nung panahong naroon sila, pero malakas ang ulan nung umaga. Parang lalamunin po kami. Hollow blocks po. Tapos yung lupa po. Kasi na po sa amin, papunta na po sa amin yung hollow blocks tas yung lupa. Labis din ang takot ni Meiji, lalo't ang bahay nila ang isa sa mga nakatayo sa ibabaw ng gumuhong river wall. Nangamba po. Tsaka medyo yun na-shock kasi nga baka pati kami madamay dun sa pagguho. May mga bata po dun sa loob. Kaya medyo nabother ako. Ayon sa punong barangay ng Prensa 2, wala pang 2 buwan ang lumilipas mula nang matapos ang river wall. 5 milyong piso raw ang halaga ng proyekto, kaya nagulat silang nawasak agad ito. Tuwing sasapit ang bagyo, sasapit ang panahon ng tag-ulan, unti-unti hong nagugumuguho yung mga lupa dito sa gilid ng ilog. Pagka gumuho na yung mga lupa natin dito, kasunod ho nito yung mga bahay na ang susunod na babagsak. Kasama po nung ilog, matatangay na rin po sila. Kitang-kita po na ang ninipis ng bakal, parang ampaw, wala pong poste. Buti na lang wala talagang nasaktan. Sobrang disappointed na naman kami sa ganitong project na substandard. Pero sagot ng kontraktor ng naturang proyekto, Hindi po siya substandard. Ang nangyari po dyan, sinunod po namin yung sa program of works, kung ano po yung mga nakadesign, kung ano po yung mga gamit na bakal, mga kapal po ng semento, sinunod po namin. Siguro po kaya po nangyari itong ganitong pagguho dahil po sa bigat po ng tubig. Kasi po pagka ang lupa nalagyan po ng tubig, bumibigat po ng todo. sabi ng alkalde ng Marilao, pinaiimbestigahan nila ang nangyari. Sunod-sunod po kasi yung malakas na ulan and yung agos po ng tubig sa ilog, sobrang lakas din. And this is not an isolated case dito po sa bayan po namin, no? Dala po talaga na extraordinary calamity. Paliwanag pa ng kanilang municipal engineer. Landslide prone po ito. Sa laki ng project nito, dapat po national po ito. So sa kagustuhan po ng ating mahal na mayor na talagang delikado po yung lugar, agad niya po itong pinondohan. Aral na rin sa amin yung to improve our design. Binisita rin ni Mayor C ang sitio Patulo, Barangay Loma de Gato, Marilao, kung saan nagkaroon din ng landslide. Pati ang Kingsport Warehouse Santa Rosa, kung saan bumigay ang sheet pile at nagkabitak-bitak ang lupa. Sa Pulilan, Bulacan naman, gumuho ang isang bahagi ng isang bahay sa gilid ng Angat River. Lumubog kasi ang isang bahagi ng ginagawang riprap na tinutungtungan ng bahay. Wala namang nasaktan sa insidente. Vicky, balik dito sa Marilao. Ayon sa contractor, nangako sila na makikipag-ugnayan agad sila sa lokal na pamahalaan at hihingin yung bagong program of works at oras na umaraw na bukas ay agad din daw nilang sisimulan ang pagpapagawa sa naturang river wall na gumuho. Vicky? Maraming salamat at ingat, Maris Umali.